Bumuuna ang task force ng Department of Justice para imbestigahan ang bilyong pisong tinatawag na investment scam sa Pagadian at sa mga kalapit na lugar. Unang nabalita po yan dito sa GMA News. Ayon sa DOJ, kabilang sa mga nabiktima ay ilang opisyal ng gobyerno. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. 10 hanggang 12 piskal ang hahawak sa investigasyon ng bilyong pisong investment scam na kinasangkutan ng Aman Futures Group. Kanina, pinulong na ni Justice Secretary Laila De Lima ang NBI at Office of the Prosecutor General para maplansya ang detalye ng task force. Ang mga piskal na hahawak sa investigasyon ang tatayo na ring abogado oras na maisampa ang kaso sa korte. Ang Aman Future Scam ay isang investment scam na nangako ng kapalit na interes na 30 hanggang 50% sa loob lang ng ilang araw. My directive to PG is to form a good panel of prosecutors who are very reliable and hardworking so that matapos kaagad. As much as possible, gusto naming filean ng mga kaso before the end of the year. Sa ngayon, kinukumpleto pa ng NBI ang mga dokumento at reklamo ng mahigit 10,000 na biktima ng scam. Hindi raw kasi naging madali ang kumbinsihin ang mga itong lumantad, lalo't mas inuna nila ang pagbawi sa natangay nilang pera. Tinutugis na rin ng otoridad si Emmanuel Amalillo, ang may-ari ng kumpanyang Aman Futures Group. Bukod sa kanya, hinahanap na rin ang iba pang opisyal ng kumpanya. Pinapacheck ko kung sino-sino ang mga nandito pa nagtatago at sino-sino yung may indications na nakalabas na. Kung nakalabas na, I'm checking anong countries yon para we can immediately invoke yung mga existing bilateral agreements like MLAT. And then remember, if they're just within ASEAN, we have an ASEAN MLAT and magpapatulong tayo. Nauna nang iniutos ni DILG Secretary Marojas na madaliin ang investigasyon at dahil ilan sa nabiktima ay mga lokal na opisyal ng Zamboanga del Sur at Kalapit Bayan sa Mindanao, iimbestigahan na rin ito ng COA at NBI. NBI has asked the Commission on Audit to also check on that. And now NBI is doing its own investigation, confirming those reports about certain public officials also investing in the scams and Using public funds. and probably using public funds. Ang DTI Pagadian naglabas po noon ng warning po sa publiko. Ngayon na pumutok po yan, may mga complaints po natanggap. Dahil po doon, si Secretary Marojas po last Friday, pumunta po siya sa Pagadian. At ngayon po, meron inatasan po ang DILG, ang DOJ at saka ang DOF na imbestigahin po itong Aman Futures po. Sinibak na rin sa pwesto ang 9 na pulis sa ilalim ng Zamboanga del Sur Police Provincial Intelligence Office na isinasangkot sa scam. Napag-alaman kasing nag-e-escort pa sa mga opisyal ng Aman Futures Group ang ilan sa kanila. Samantala, nakitaan din ng Securities and Exchange Commission ang paglabag ang kumpanya sa Security Regulations Code. Kaya posible rin silang maghain ng criminal complaint kaugnay nito. Meron pong kaukulan rin na yan, criminal sanctions or penalties na ipapataw po yan dun sa violators. Ito pong action din po ng SEC, this is without prejudice o hindi po mapipigilan din po ang mga private individuals kung nagkakaroon po ng mga biktima yan. Sa isang video na in-upload sa YouTube, humingi ng tawad si Amalillo sa mga nabiktima ng scam ng kanyang kumpanya. Hindi raw niya sinasadyang takasan ang problema. Handa raw siyang magbayad pero ang kapital lang daw ng mga investor ang kaya niyang ibalik. Pero posible raw matagalan ang pagbabayad niya. I understand the situation of all the investors. Please forgive me for the late action since I want to prioritize my safety first before finding solution to the problem. Ayon sa DOJ, posibleng maharap sa kasong syndicated estafa ang mga opisyal ng Aman Futures Group. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras.